Heto ako, nakaupo sa kusina, hawak-hawak ang mga papel na bumago sa lahat. Ang mga dokumento ng bahay, ang bahay na binili ng anak kong si Jamal gamit ang lahat ng ipon ko sa buong buhay ko. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi sa galit, kundi sa lungkot na sobrang lalim, parang ang sakit huminga. May nalaman kasi ako na hindi ko kailanman inakala. Nakaawang ang pinto ng kwarto ko at rinig na rinig ko ang bawat salita sa pag-uusap ni Jamal sa telepono at ng asawa niyang si Kesha. Puno ng tuwa ang boses niya, pinaplano ang kanilang kinabukasan. Ang ating kinabukasan, o mas tamang sabihing, ang kanilang kinabukasan. Oo, baby, ayos na ang lahat. Dumating na ang mga papeles kanina, opisyal nang sa atin ang bahay. Narinig ko siyang tumawa. Yung tawang yon na dati nagbibigay sa akin ng ligaya noong bata pa siya. Matutuwa talaga si mama mo na titira sa atin. Sa wakas magkakaroon na si Miss Cynthia ng sarili niyang kwarto na tanaw ang hardin. Yung gusto niya talaga. Huminto ang puso ko. Si Miss Cynthia, ang biyenan niya, ang nanay ni Kesha, ang titira sa bahay na ako ang nagbayad. Ang bahay kung saan akala ko ay magkakaroon ako ng sarili kong lugar, sarili kong espasyo, sarili kong pamilya. Paano ako, Jamal? Pabulong kong sabi. Alam kong hindi niya ako naririnig. Nagpatuloy ako sa pakikinig. Hindi, baby. Napag-usapan na natin to. Okay lang si mama sa apartment niya. Tsaka, kilala mo naman yon. Laging may pinupuna. Mas mabuti ng ganito. Mas tahimik para sa lahat. Para sa atin, sa mga bata, at sa mama mo, isang tunay na pamilya. Isang tunay na pamilya. Parang mga karayom na yelo na tumutusok sa dibdib ko ang mga salitang yon. Ako, na isinakripisyo ang buong ipon ko, na ibinenta ang mga alahas ng nanay ko, na isinangla ang kapayapaan ng isip ko sa pinansyal para lang magkaroon siya ng bahay na ito. Hindi ako kasama sa kanilang tunay na pamilya. Pumikit ako at bumuhos ang mga alaala na parang alon. 6 na buwan na ang nakalipas nang dumating si Jamal sa bahay ko, dala ang mukha niyang parang maamong tuta na ginagawa niya tuwing may kailangan siya. Umupo siya kung saan nakalagay ngayon ang telepono niya dito sa mesa sa kusina at ipinaliwanag ang pangarap niya. Mama, nakahanap ako ng perpektong bahay. Ito na yung lahat ng pinangarap namin ni Kesha. 3 kwarto, may bakuran para sa mga bata, sa isang maayos na lugar. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko lang ng 20,000 dolyar para sa down payment. Pangako, babayaran kita sa loob ng 2 taon, Mama. At syempre, lagi kang may lugar sa amin. Laging may lugar sa amin. Iyan mismo ang mga salita niya. Naalala ko dahil isinulat ko pa yon sa journal ko ng gabing yon. Sobrang saya ko, hindi ako makatulog. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam ko'y bisita lang ako sa buhay ng anak ko, magkakaroon na ako ng sarili kong lugar, isang tahanan kung saan ako tatanda, napapaligiran ng tawanan ng mga apo ko, mga hapunan kasama ang pamilya, at masasayang pagtitipon tuwing Pasko. Jamal, baby, nasabi mo na ba sa mama mo ang mga plano? Tila kutsilyong humiwa sa telepono ang boses ni Kesha. Anong plano, baby? Ang plano na hindi siya titira sa atin? Na ang bahay ay para lang sa ating 3 matatanda at sa mga bata? Alam mo na, kailangan ng mama ko ng kapayapaan. At napag-usapan na natin kung gaano kahirap pakisamahan ang mama mo. Mahirap pakisamahan. Ako, na nabuhay ng 69 na taon na walang inaabalang kahit sino, na mag-isang pinalaki ang lalaking ito matapos kaming iwan ng ama niya, na nag-double shift sa trabaho para mapag-aral siya sa kolehiyo, na hindi kailanman humingi ng kahit anong kapalit. Mahirap akong pakisamahan. Hindi ko pa nasasabi sa kanya, sabi ni Jamal. Iniisip ko na pag-usapan na lang natin pagkatapos ng lipat. Alam mo naman yon, kung paano siya kapag may mga nagbabago. Alam mo naman yon, pinag-uusapan nila ako na parang isang pasaway na bata, hindi ang babaeng nagbigay sa kanila ng pagkakataong magkaroon ng bahay na ito. Tumayo ako mula sa upuan ko nang walang imik at naglakad papunta sa bintana. Umuulan sa labas at dumudulas ang mga patak sa salamin parang mga luha. Hindi ko hahayaang umiyak ako. 25 taon akong nagtrabaho bilang sekretarya sa nakakabagot na opisina na yon.
25 taon na nag-ipon ng bawat dolyar, tinitiis ang sarili sa maliliit na luho, bumibili ng damit kapag nakasale, nagbabaon ng tanghalian. Lahat para may maiwan ako sa anak ko, para may seguridad ako sa pagtanda ko, para hindi ako maging pabigat. At ngayon, lumalabas na pabigat pa rin pala ako. Baby, sa tingin ko, kailangan na nating simulan isipin kung paano natin sasabihin sa kanya. Baka pwede nating sabihin na humanap siya ng mas maliit na apartment, yung mas akma sa mga pangangailangan niya. Alam mo na, yung mas abot kaya. Napaka-natural ng boses ni Kesha, napaka-practical, na para bang ang pinag-uusapan lang nila ay kung ano ang kakainin sa hapunan. Yung mas abot kaya, tama. Ngayong nakuha na nila ang 20,000 dolyar ko, ngayong nakuha na nila ang gusto nila, oras na para humanap ako ng mas abot kaya, yung mas akma sa mga pangangailangan ko. Na para bang ang mga pangangailangan ko ay hindi kasama ang pagmamahal at kalinga ng kaisa-isa kong pamilya. Natahimik ang telepono at narinig ko ang mga yabag ni Jamal papunta sa kusina. Mabilis akong umupo at nagkunwaring tinitingnan ang bill ng kuryente na parang wala akong narinig, na parang hindi gumuho ang mundo ko sa loob ng nakaraang 10 minuto. "Hey mama, kumusta ka?" Normal ang boses niya, malambing, na para bang hindi niya katatapos lang planuhing alisin ako sa buhay na ako mismo ang tumulong magbayad. "Okay lang ako anak, ayos na ba ang mga papeles ng bahay?" "Oo, perpekto, nasa ayos na lahat. Makakalipat na kami sa lalong madaling panahon at magsisimula ng bagong kabanata." Isang bagong kabanata para sa kanya, para kay Kesha, para kay Miss Cynthia at para sa mga anak niya. Isang bagong kabanata kung saan hindi ako kasama. "Mabuti naman anak," sabi ko, kalmado at kontrolado ang boses. "Masaya ako para sa'yo." Ngumiti siya at yumuko para halikan ako sa noo tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang kilos na iyon na dati nagbibigay sa akin ng lambing ay parang isa ng panunuya ngayon, parang halik ni Judas. "Salamat sa lahat mama. Alam mo namang hindi to magiging posible kung wala ka. Kung wala ako. Pero wala rin ako sa hinaharap. Ang laking kabalintunaan. Pag-alis niya, naiwan akong mag-isa ulit, hawak ang mga papeles. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ang anak ko ngayon ay may bahay na nagkakahalaga ng 150,000 dolyar, kung saan 20,000 ay galing sa ipon ko sa buong buhay. Isang bahay kung saan ang biyenan niya ang magkakaroon ng kwartong tanaw, ang hardin na pinangarap ko para sa sarili ko. Maingat kong tinupi ang mga papeles at inilagay sa drawer ng kusina. Ang parehong drawer kung saan ko itinatago ang mga bayarin, reseta ng gamot, at ngayon mukhang pati na ang nawala kong dignidad. Pero may nagbabago sa loob ko. Isang bagay na malamig at malinaw, tulad ng tubig na dumadaloy sa bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko gustong umiyak. Gusto kong kumilos. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Nakahiga akong nakatitig sa kisame, iniisip ang lahat ng pagkakataon na dapat ay nakita ko na ang mga senyales. Lahat ng pagkakataon na turing sa akin ni Jamal at Kesha ay parang hangin. Pero kinukumbinsi ko ang sarili ko na abala lang sila sa kanilang buhay. Lahat ng pagkakataon na nangutang sila ng pera at hindi nagbayad kahit $1. Pero tinawag ko iyong pagtulong sa pamilya. Gumising ako ng 5:00 ng umaga gaya ng dati, pero ngayon hindi dahil sa nakasanayan na. Dahil may mga kailangan akong gawin, mga importanteng bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban. Tahimik akong nagtimpla ng kape at umupo sa mesa sa kusina kasama ang luma kong kwaderno. Dito ko karaniwang isinusulat ang mga buwanang gastusin ko, pero ngayon iba ang isusulat ko. Gagawa ako ng listahan ng lahat ng perang ibinigay ko kay Jamal sa nakalipas na 5 taon. Bawat utang, bawat maliit na tulong, bawat emergency na hindi kailanman nabayaran. Humahaba ng humahaba ang listahan. $2,000 para sa segunda manong kotse. $800 para ayusin ang transmission. $10,000 para sa mga uniforme at gamit sa eskwela ng mga bata. $700 para sa dentista ni Kesha. $3,000 para pambayad sa utang sa credit card. $500 dito,
$300 doon, at ngayon ang $20,000 para sa bahay. Nahihilo ako sa kabuuan, $48,300 sa loob ng 5 taon. $48,000 na inipon ko sa pagtatrabaho mula noong 18 anyos ako, tinatanggihan ang mga bakasyon, binibili ang pinakamurang brand sa grocery, gamit ang iisang bag sa loob ng 1 dekada, $48,000. Para saan? Para sa mga obligadong pagbisita tuwing linggo, kung saan nakaupo lang ako sa isang sulok habang pinag-uusapan nila ang kanilang buhay. Para sa mga apong halos hindi ako kilala dahil si Lola Dolores daw ay napakabagot. Para hindi isama sa mga kaarawan, graduation at mga family dinner dahil ayaw ka naming maabala, Mama. Alam naming ayaw mong lumalabas. Isinara ko ang kwaderno at naglakad papunta sa kwarto ko. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang kahon ng sapatos kung saan ko itinatago ang lahat ng mahahalaga kong dokumento. Mga birth certificate, ang huling habilin ko, mga insurance policy, mga bank statement, lahat ng nagpapatunay sa aking legal at pinansyal na pagkatao. Isinulat ko ang huling habilin ko, 3 taon na ang nakalipas noong ako'y 66. Dito, si Jamal ang magmamana ng lahat. Ang apartment ko, ang mga ipon ko, ang life insurance ko, pati na ang mga alahas ng lola ko na nakatago sa safety deposit box sa bangko. Lahat para sa kanya dahil siya ang kaisa-isa kong anak, ang kaisa-isa kong pamilya, ang dahilan ng aking pagkabuhay. Napakatanga ko pala. 7:00 ng umaga nang tumunog ang telepono ko. Si Jamal. "Hey Mama, kumusta ka ngayong umaga?" "Mabuti naman ako, anak." Sabi ko, normal ang tunog ng boses ko, pero sa loob ko, parang ibang tao ang nagsasalita. "May kailangan ka?" "Well, oo. Nag-uusap kami ni Kesha kagabi at iniisip namin kung pwede mo kaming tulungan sa isang maliit na bagay. Alam mo na, sa paglipat, may mga dagdag gastos kaming hindi na paghandaan." Dagdag pera. Palaging dagdag pera. "Magkano ang kailangan ninyo?" $3,000 lang, Mama. Para sa mga movers, ilang gamit. Kailangan namin ng pintura para sa mga kwarto, alam mo na, para lang maging perpekto ang bahay paglipat namin sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo? Sa susunod na linggo na pala siya lilipat, at hindi man lang niya sinabi sa akin kung kailan. Hindi man lang niya ako inimbitahang makita ang bahay na ako ang nagbayad. "Jamal, pwede ba kitang tanungin?" "Siyempre, Mama, kahit ano. Kailan ko makikita ang bahay?" Katahimikan. Isang katahimikan na napakatagal, akala ko'y naputol na ang tawag. Well, Mama, may mga inaayos pa sa bahay. Paghanda na ang lahat, dadaling ka namin doon para makita. Ayaw mo namang makita na magulo, di ba?" "At kailan ako titira sa inyo?" Isa pang mas mahabang katahimikan. "Mama, tungkol dyan. Nag-uusap kami ni Kesha at sa tingin namin, siguro mas mabuti kung manatili ka muna sa apartment mo sa ngayon. Alam mo na, hanggang sa makita natin kung paano kami makaka-adjust sa bagong bahay. Maninibago ang mga bata sa pagbabago at stress si Kesha sa bago niyang trabaho." "Bago niyang trabaho?" "Oo. Hindi ko nasabi sa'yo. Nakakuha siya ng posisyon sa isang accounting firm. Malaki ang magiging sweldo niya. Halos $2,000 kada buwan. $2,000 kada buwan. Kumikita na ngayon si Kesha ng $2,000 kada buwan, pero kailangan pa rin nila ang $3,000 ko para sa paglipat. Ang $3,000 ko na kukunin ko sa ipon ko, na siyang ikinabubuhay ko kasama ang pensyon kong $700 kada buwan." "Jamal," sabi kong muli, "kailangan kong pag-isipan ang tungkol sa $3,000. "Pag-isipan, Mama? Hindi mo naman kailangang mag-isip dati kapag humihingi ako ng tulong. Okay ka lang ba?" "Hindi, anak. Walang okay. Matagal nang walang okay, pero masyado lang akong nabulag ng pagmamahal para makita iyon. Ayos lang ako, anak. Kailangan ko lang tingnan ang mga account ko. Tatawagan kita sa mga susunod na araw." "Sa mga susunod na araw? Pero Mama, kailangan namin ng pera bukas. Gusto ng mga movers ng 50% deposito. At tatawagan kita sa mga susunod na araw, Jamal." Binabaan ko siya ng telepono bago pa siya makasagot. Nanginginig ang mga kamay ko, pero hindi sa takot. Iba ito. Determinasyon. Naglakad ako papunta sa luma kong computer,
Yung tinulungan akong iset up ni Jamal 2 taon na ang nakalipas para hindi ka masyadong malungkot, Mama. Binuksan ko ito at matiyagang hinintay na mag-load. Hindi ako magaling sa teknolohiya pero alam ko ang mga pangunahing bagay. Alam kong mag-log in sa online bank account ko. Heto ang ipon ko. Pagkatapos kong ibigay sa kanya ang 20,000 dolyar para sa bahay, may natitira pa akong eksaktong 2,000 at 300 dolyar. 300 dolyar na lang ang pagitan ko sa tuluyang paghihirap, sa pagitan ko at ng tuluyang pagdepende sa isang anak na plano akong alisin sa buhay niya kapag nakalipat na siya sa bago niyang bahay. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang numero ng bangko. Magandang umaga, National Bank. Paano po ako makakatulong? Magandang umaga. Kailangan kong makausap ang isang tao tungkol sa savings account ko. Gusto kong gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago. Sige po, ma'am. Maaari po bang ibigay ang inyong account number at buong pangalan? Habang ibinibigay ko ang impormasyon ko, may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Control. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ako ang gumagawa ng desisyon tungkol sa pera ko, sa buhay ko, sa kinabukasan ko. Paano po kami makakatulong sa inyo ngayon, Miss Jones? Gusto kong alisin ang anak ko bilang authorized beneficiary sa account ko. Gusto ko ring kanselahin ang karagdagang debit card na nakapangalan sa kanya. Naiintindihan ko po. May particular po bang dahilan? Oo, meron. Ang dahilan ay katutuklas ko lang na pinopondohan ko pala ang sarili kong pag-iisa. Na bawat dolyar na ibinibigay ko sa kanila ay isang puhunan sa sarili kong kalungkutan sa hinaharap. Mga personal na pagbabago sa sitwasyon ng pamilya ko. Sige po, Miss Jones, ipoproseso ko kaagad ang mga pagbabagong ito. Mayroon pa po ba akong maitutulong? Oo. Gusto kong malaman ang mga option ko para sa pagbabago ng aking huling habilin. Nag-aalok po ang bangko ng ganyang serbisyo. Mayroon po kaming mga kasunduan sa ilang abogado na dalubhasa sa estate law. Interesado po ba kayong padalhan namin ng impormasyon? Oo, pakiusap. Sa nakarehistro kong address. Pagkababa ko ng telepono, iba ang pakiramdam ko. Na para bang nagawa ko na ang unang hakbang tungo sa isang bagong bagay, isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan, pero alam kong kailangan kong gawin. Tumunog ulit ang telepono ko. Si Jamal, syempre. Mama, naputol ba tayo? Anong nangyari? Hindi tayo naputol, anak. Sinabi ko sa'yo na tatawagan kita sa mga susunod na araw. Pero mama, kailangan kong malaman kung tutulungan mo ako sa 3,000. Pinipilit na ako ng mga movers. At Jamal, naisip mo ba kung kailangan ko rin ng tulong sa kahit anong bagay? Ano? Anong pinagsasabi mo, mama? Nag-aalala ako sa'yo. Okay ka lang ba? Gusto mong pumunta ako dyan? Hindi na kailangan, anak. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Oras para mag-isip? Mama, 3,000 dolyar lang ang hinihiling ko. Hindi naman malaking bagay yan. Lagi mo naman akong tinutulungan. Lagi kitang tinutulungan. Totoo yan. Pero kailan ang huling beses na tinulungan niya ako? Tatawagan kita kapag may sagot na ako, Jamal. Mama, seryoso, tinatakot mo ako. Hindi ka naman ganito dati. Hindi ako ganito dati dahil hindi pa ako naging ganito kalinaw sa kung ano ang nangyayari. Dahil hindi ko pa naramdaman ang pinaghalong sakit at kalinawan na nagbibigay sa akin ng lakas para gawin ang dapat kong ginawa maraming taon na ang nakalipas. Magandang araw, anak. Binabaan ko ulit siya at sa pagkakataong ito, tuluyan ko nang pinatay ang telepono ko. Umupo ako sa sala ko, napapaligiran ng katahimikan ng aking apartment. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi masakit ang katahimikang iyon. Ito'y katahimikan na puno ng mga posibilidad, ng mga desisyong naghihintay na gawin. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Ang 69 na taong gulang na mga kamay na ito na nagtrabaho ng husto, na nagbigay ng napakarami at may ipinangako ako sa sarili ko. Hindi na sila magbibigay ng kahit isang dolyar nang walang natatanggap na respeto. Sa sumunod na 3 araw, walang tigil sa pagtunog ang telepono ko. Tinatawagan ako ni Jamal kada 2 oras. Pagkatapos, sumali na rin si Kesha. Pagkatapos noon, pati mga bata ay nag-iiwan ng voicemail na nagtatanong kung bakit hindi ko sinasagot. Pero pinapanatili kong patay ang telepono.
Kailangan ko ng katahimikan para mag-isip, magplano at lubos na maunawaan ang sitwasyong kinalalagyan ko. Noong Miyerkules ng umaga, nagpasya akong buksan ang telepono para lang tingnan ang mga mensahe. Mayroong 27 missed call at 15 text message. Binasa ko isa-isa at bawat mensahe ay nagpapatunay na tama ang desisyon kong ginagawa. Mama, nag-aalala ako. Please tawagan mo ako. Jamal, 7:30 ng umaga, Martes. Dolores, si Kesha to. Ninenerbiyos na si Jamal. Okay ka lang ba? 11:15 ng umaga, Martes. Mama, kailangan na ng mga movers ang pera ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Jamal, 2:45 ng hapon, Martes. Kung hindi mo ako tatawagan ngayon, pupunta ako dyan sa apartment mo. Jamal, 8:20 ng gabi, Martes. Lola, sabi ni Papa may sakit ka raw. Okay ka lang ba? Ang apo kong si Deandre, 8 taong gulang, nagtatanong tungkol sa akin dahil sinabi ng tatay niya na may sakit ako. Dahil para kay Jamal, ang tanging paliwanag sa hindi ko agarang pagbibigay ng pera ay dapat may sakit ako. Pero ang mensaheng pinakamasakit at kasabay nito'y nagbigay sa akin ng pinakamalinaw na pag-unawa ay ang huling ipinadala kaninang madaling araw. Mama, kung tungkol to sa bahay, pwede tayong mag-usap. Baka makahanap tayo ng solusyon para magkaroon ka rin ng sarili mong espasyo. Pero kailangan mo muna akong tulungan sa paglipat. Pagkatapos, aayusin natin yung ibang bagay. Jamal, 6:30 ng umaga. Ngayon. Pagkatapos, aayusin natin yung ibang bagay. Ako yung ibang bagay. Ang lugar ko sa buhay nila, ang karapatan kong mapunta sa bahay na ako ang nagpondo, ang dignidad ko bilang ina at tao. Lahat ng iyon ay yung ibang bagay na pwedeng ayusin mamaya kapag nakuha na niya ang kailangan niya. Nagbihis ako ng maayos, sinuklay ang buhok, at naglagay ng kaunting makeup. Ngayon, lalabas ako at marami akong mahahalagang appointment. Ang una ay sa bangko, 10:00 ng umaga. Nilakad ko ang 6 na kanto papunta sa bangko, ninanamnam ang sariwang hangin. Hindi ko namalayan kung gaano ko na pala na-miss ang maglakad ng walang pagmamadali, nang hindi iniisip ang patuloy na pangangailangan ng iba, nakatuon lang sa sarili kong mga iniisip at plano. Sa bangko, si Miss Anderson, ang parehong babaeng tumulong sa akin sa telepono, ang sumalubong sa akin. Kaedad ko siyang babae, elegante at profesional. Magandang umaga, Miss Jones. Kumusta po ang pakiramdam ninyo matapos ang mga pagbabagong ginawa natin sa inyong account? Mabuting mabuti, salamat. Pumunta ako ngayon dahil gusto kong gumawa ng ilang karagdagang pagbabago. Siyempre po, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto kong magbukas ng bagong savings account na hiwalay sa kasalukuyan kong account at gusto kong ilipat ang 10,000 dolyar mula sa pangunahing account ko papunta sa bagong account na ito. May particular po bang dahilan? Sabihin na lang nating gusto kong magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa aking personal na pananalapi. Tumango si Miss Anderson bilang pag-unawa. Marahil ay nakakita na siya ng mga katulad na kaso dati. Mga matatandang babae na kailangang protektahan ang kanilang ipon mula sa mga kapamilyang tinitingnan sila bilang isang walang katapusang mapagkukunan. Isang napakagandang desisyon, Miss Jones. Ang bagong account na ito ay magkakaroon ng hiwalay na debit card at mga statement na maaaring ipadala sa ibang address kung gusto ninyo. Oo, pakiusap. Pwede ninyong ipadala ang mga statement sa isang post office box. Siyempre po, iminumungkahi ko rin na isaalang-alang ninyo ang isang certificate of deposit para sa isang bahagi ng mga pondo na ito. Mas maganda ang interes at mas magiging ligtas ang pera. Umalis ako sa bangko na mas gumaan ang pakiramdam. 10,000 dolyar ang nasa isang account na ako lang ang nakakaalam. Pera na hindi alam ni Jamal na umiiral. Pera na hindi niya maaaring hilinging hiramin. Pera na ginagarantiyahan akong magkaroon ng mas ligtas na kinabukasan. Ang pangalawa kong appointment ay sa tanghali sa opisina ng abogadong inirekomenda ng bangko. Si Attorney Michael Carter ay may maliit ngunit maayos na opisina at binati ako nang may pasensya ng isang taong nakakaunawa na para sa mga matatanda, ang mga legal na usapin ay maaaring nakakatakot. Miss Jones,
Naiintindihan ko pong gusto ninyong suriin ang inyong kasalukuyang huling habilin. Opo, attorney, gusto kong gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon ko ng objektibo, walang drama. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa 48,000 dolyar, tungkol sa bahay, tungkol sa mga plano ni Jamal na alisin ako sa bago niyang buhay matapos gamitin ang pera ko. Nakikinig si Attorney Carter nang hindi sumasabat, paminsan-minsan ay nagsusulat. Miss Jones, sa kasamaang palad, hindi po kakaiba ang kaso ninyo. Madalas po akong makakita ng mga katulad na sitwasyon. Ano po ang mga partikular na pagbabago na gusto ninyong gawin sa inyong huling habilin? Gusto kong hatiin ng iba ang aking mana. Isang bahagi para kay Jamal, pero gusto ko ring mag-iwan ng pera sa mga charity, lalo na sa mga tumutulong sa mga matatandang babae na nasa mahirap na sitwasyon. Meron po ba kayong partikular na organisasyon na nasa isip? Wala pa po. Pwede niyo po ba akong tulungan magsaliksik ng mga opsyon? Siyempre po. Iminumungkahi ko rin na isaalang-alang nating maglagay ng ilang kondisyon sa mana ng inyong anak. Anong klaseng mga kondisyon? Halimbawa, matatanggap lang niya ang kanyang bahagi kung tutuparin niya ang ilang mga pangako sa inyo habang nabubuhay pa kayo. Pangangalagang medikal, regular na pagbisita, pagsasama sa mahahalagang desisyon ng pamilya. Nakakaintriga pero malungkot din ang ideya. Ganito na ba kailangang patakbuhin ang relasyon ng pamilya na may mga legal na kontratang pumipilit sa mga anak na mahalin at igalang ang kanilang mga magulang? Pag-iisipan ko po, attorney. Siyempre po, samantala maghahanda ako ng isang draft na may ilang pangunahing pagbabago. Pwede po ba tayong magkita ulit sa susunod na linggo? Pag-alis ko sa opisina ng abogado, 2:00 na ng hapon at gutom na ako. Pero imbes na umuwi para gumawa ng sandwich, gaya ng dati kong ginagawa, nagpasya akong gumawa ng kakaiba. Pumasok ako sa isang maliit na kainan at umupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ilang taon na akong hindi kumakain mag-isa sa isang restaurant. Tuwing kumakain ako sa labas, kasama ko si Jamal at ang pamilya niya at palagi akong ang nagbabayad. Ngayon, in-order ko kung ano mismo ang gusto kong kainin. Pan-seared salmon na may gulay at isang baso ng white wine. Ang kabuuan ay 35 dolyar. Pera na dati parang hindi kinakailangang gastos. Ngayon, parang isang puhunan ito sa sarili kong kaligayahan. Habang dahan-dahan akong kumakain, pinapanood ko ang mga taong dumadaan sa kalye. Mga batang mag-asawang magkahawak kamay, mga inang nagtutulak ng stroller, mga matatandang naglalakad na may tungkod, ngunit may determinadong hakbang. Normal na buhay, mga normal na taong namumuhay ng normal. At napagtanto ko na pwede rin akong magkaroon ng normal na buhay. Isang buhay kung saan ang mga desisyon ko ay hindi nakasalalay sa patuloy na pangangailangan ng iba. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Jamal. Mama, hindi ko na kaya. Pupunta ako sa apartment mo ng 4:00 ng hapon. Kailangan nating mag-usap. Tiningnan ko ang oras, 3:15 na. Meron akong 45 minuto para umuwi at maghanda para sa isang pag-uusap na alam kong magiging mahirap. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot dito. Nakakaramdam ako ng parang pagkausyoso. Binayaran ko ang bill ko, nag-iwan ng malaking tip at lumabas ng kainan. Nagniningning ang araw at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko'y sumisikat din ito para sa akin. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ko kung ano ang sasabihin ko kay Jamal. Hindi ko siya sisigawan. Hindi ko isusumbat sa kanya ang mga pagkakamali niya. Hindi ako gagawa ng eksena. Sasabihin ko lang sa kanya ang totoo. Ipaliwanag ko na gumawa na ako ng mga desisyon tungkol sa buhay ko at sa pera ko at ang mga desisyong iyon ay pinal na. Dumating ako sa apartment ko ng 3:50. May 10 minuto ako para ihanda ang sarili ko sa isip at damdamin para sa kung anuman ang mangyayari. Umupo ako sa paborito kong upuan, yung malapit sa bintana at naghintay, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa kapanatagan ng isang taong alam na alam kung ano ang gagawin. 4:00, narinig ko ang mga yabag sa pasilyo at pagkatapos ay may kumatok sa pinto ko, malakas, mapilit, walang pasensya. Ang mga katok ng isang taong sanay na agad pinagbubuksan ng pinto, na agad tinutugunan ang kanilang mga pangangailangan.
Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang palda ko at naglakad papunta sa pinto. Bago ko ito buksan, huminga ako ng malalim at pinaalalahanan ang sarili ko. Ito ang bahay ko, ito ang pera ko, ito ang buhay ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kikilos ako ng naaayon. Binuksan ko ang pinto at naroon si Jamal. Pero hindi siya mag-isa. Nakatayo sa likod niya si Kesha na may ekspresyong kilalang kilala ko. Ang mukhang ginagawa niya kapag may gusto siyang makuha pero nagkukunwaring nag-aalala sa kalagayan ko. Pareho silang nakatingin sa akin na parang ako'y isang nawawalang bata na sa wakas ay natagpuan na nila. Mama, salamat sa Diyos at okay ka lang, sobra kaming nag-alala. Akmang yayakapin ako ni Jamal pero may pilit sa kilos niya. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Alam mo ba kung gaano mo kami pinag-alala? Hello, Kesha, sabi ko at tumangulang siya. Hindi ako bata, Jamal. Mas malaking pag-aalala ang idinulot mo sa akin sa nakalipas na 3 araw kaysa sa naidulot ko sa iyo kailanman. Mama, anong pinagsasabi mo? Pamilya tayo. Kailangan nating mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pinag-usapan niyo ako pero hindi kasama ako. Pinag-usapan niyo kung gaano ako kahirap pakisamahan, kung paano niyo ako ilalagay sa mas abot-kayang apartment habang ginagamit ang perang ibinigay ko para sa inyong tunay na pamilya. Pinag-usapan niyo ako na parang pabigat. Isang komplikadong problema na kailangang pamahalaan, hindi isang tao. Namutla ang mukha ni Jamal. Tumingin siya kay Kesha na mukhang nataranta. Mama, hindi ganyan ang nangyari. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap lang tungkol sa ano, Jamal? Nagpaplanong gamitin ako at pagkatapos ay itapon na lang. Ang $20,000, Jamal. Ang $48,300 na ibinigay ko sa iyo sa nakalipas na 5 taon. Akala mo ba'y balon yon na hindi nauubos? Akala mo ba ang pagmamahal ko sa iyo ay isang transaksyon? Isang bagay na makukuha mo ng libre? Mama, please, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali kami. Nag-usap na kami ni Kesha at nagbago na ang isip namin. Gusto naming tumira ka sa amin. Gagawa kami ng paraan. Pangako. Hindi, mahinahon kong sabi. Hindi, dahil gusto niyo lang akong tumira sa inyo ngayon na iniisip ninyong baka may mawala sa inyo. Hindi niyo ako gusto dahil mahal niyo ako. Gusto niyo ako dahil takot kayong mawala ng access sa akin. Pero nawala na ako sa inyo, anak. Nawala ako sa inyo noong nagpasya kang hindi ako bahagi ng iyong tunay na pamilya. Nagsimula siyang umiyak, malalaking hagulgol, at sinubukan siyang patahanin ni Kesha. Mama, please, wag mong sabihin yan. Sinasabi ko, matatag kong sabi, at may sasabihin pa ako. Hindi na ako ang bangko ni Dolores. Hindi ako isang pinagkukunan ng pera na pwede mong puntahan tuwing kailangan mo. Ang $3,000 na kailangan mo para sa paglipat, humanap ka sa iba dahil wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Hindi ngayon, hindi kailanman. Tiningnan ako ni Jamal, ang mukha niya ay basang-basa ng luha at nawala na ang parang tutang hitsura na palitan ng tunay na pagkagulat at sakit. Palagi niyang ipinagwalang bahala ang pagmamahal ko at ang pera ko. At ngayon, sa unang pagkakataon, nakikita niya na ang balon ko ay hindi walang hanggan. Kailangan niyo nang umalis ngayon, sabi ko. Bahagyang nanginginig ang boses ko pero nananatiling matatag. Mama, please, mag-usap tayo. Pakiusap ni Jamal. Nag-usap na tayo, Jamal, sa loob ng 69 na taon at ngayon, tapos na ako. Nakatayo lang siya roon sandali. Pagkatapos, tumalikod sila ni Kesha at naglakad palayo. Isinara ko ang pinto at sumandal dito nang hihina ang mga binti ko. Pagod na pagod ako, pero ngayon lang ako nakaramdam na ganito kabuhay. Naglakad ako papunta sa upuan ko at umupo. Masyado akong nakatuon sa iba sa loob ng mahabang panahon, kaya hindi ko na alam kung ano ang kailangan ko para sa sarili ko. Nagbigay ako ng nagbigay at pinatawad kita sa masamang pagtrato mo sa akin at pinatawad ko ang sarili ko sa pagpayag na tratuhin mo ako ng masama. Kaya bakit pakiramdam ko'y may distansya pa rin sa pagitan natin? Dahil hindi binubura ng pagpapatawad ang mga kahihinatnan. Dahil ang tiwala ay itinatayo sa gawa, hindi sa salita. Nang wala na sila, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Hindi ko alam kung magbabago ba talaga si Jamal.
Hindi ko alam kung kakayanin niyang dumaan ang isang buong taon nang hindi humihingi ng pera sa akin. Hindi ko alam kung makakabuo pa kami ng isang tunay na relasyon. Pero may isang bagay akong alam. Hindi na ako takot mag-isa. Hindi na ako takot magsabi ng hindi. Hindi na ako takot ipaglaban ang sarili kong dignidad. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang numero ni Leonita. "Uy girl, kumusta ang araw mo? Naging interesante, binisita ako ni Jamal. At kumusta naman? Iba, baka may pag-asa pa pala. Masaya ako dyan. Anong plano mo ngayong hapon?" Iniisip kong pumunta sa parke, baka umupo at magbasa sa ilalim ng malaking puno na gusto ko. "Gusto mo ng kasama?" "Gustong gusto ko." Habang naghahanda akong lumabas, tumingin ako sa salamin sa pasilyo. Nakikita ko ang isang 69 na taong gulang na babae na huli nang natutunan na ang sarili niyang halaga ay hindi nasusukat sa kung ano ang maibibigay niya sa iba. Isang babaeng natagpuan ang tapang na bawiin ang kanyang buhay. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ngumiti ako.